Magandang araw mga kalapatids. Ngayon po nandito tayo sa Kogyo, Antipolo, Rizal para po bisitahin ang ating kalapatid sa Seaman, si Sir Archie Trifalgar. Ay, Sir Archie. Sir. Kamusta po? Okay lang po, sir. Kamusta itong mga breeding natin ngayon, sir? Okay naman, sir. Mga healthy naman yung mga anak nila. Una mo natin chinek yung mga breeders kung kamusta kasi breeding season pa ngayon. And then, yun nga, okay naman yung mga breeders sila, which is good. And then, ibanilitan na nga rin niya sa atin na meron na siya na ipadalang entries para sa one-off race natin. Alam mo, sir, ito yung nagustuhan ko dito sa dito sa part na to, sa breeder mo. Kasi dito, nasa shade yung iba. Itong mga naandito, talagang meron silang, kumbaga, bubong, yung painuman natin. Yes, sir. Kasi pag nainitan yan, magiging problema din natin yan eh. Minsan nagkakaroon ng digestive problem yung mga kalapate o di kaya naman nagkakaroon ng halak pagka naiinitan yung painuman. Yung breeders ko, okay naman. Yung napansin niya yung about dun sa yung inumin. Kasi nababad sa araw. Nakita natin yung may mga takip kayong painuman nila. Kasi pagka nainitan yan, mataas yung chance na magkakaroon ng mga digestive problems sa mga kalapate. At the same time, pag sobrang nainom na is mainit, may mga chance na nagkakahalak din sila. So, bali, kanina sir, pagpasok ko, may napansin lang ako. Ito sir, yung ano nakalagay dito? Electrolyte, sir. So, bali, to sir, pang ilang maghapon na consumption na to? Pag, maghapon na ho yan. Kaso nga lang sir, ang mahirap sa ganito, pag nag-keep na tayo sir ng vitamins or any kung may antibiotics man yan, or kahit plain water, as much as possible sa isang araw, 3 beses tayo nagpapalit ng painuman. Or ng painom. Palaging pinupuna ako din pagka nag-off visit tayo, kung makapansin nyo. Kasi yung mga ganung simpleng bagay, ang laking epekto din sa mga kalapate. Napaka-importante yun kasi kapag dumi, kasi dyan ang gagaling yung sakit eh. Pag nagkasakit yan, di ubos yung kalapate ko. Ito sir, nakita ko dito talagang malinis yung natin sir, painuman. Talagang kinukuskus, wala masyadong lumot tayo nakikita. So, sa tingin ko sir, mas less yung chance ng cancer mo dito habang nandito pa yung mga kalapate. Opo. Ayun. Kasi ang cancer kasi, minsan nakakuha din nila yan sa mga molds din. Di ba minsan nagkakaroon ng lumot dito? Okay. So, doon minsan nagsisimula yun. Actually, meron sir akong isang ibon dyan na ginagamot. Okay. Oo. Siguro sir, tignan na lang muna natin. Nangangayayat po siya. Sayang naman kasi. Ito. Nakahiwalay. Hiniwalay ko, sir. Dito ko na lang siya nilagay. Kasi baka mahawa, no? Napakapayat na. Bali, itong lang nang nakaraan tong week na to. Kasi yung uulan, iinit, sobrang init ngayon. Tapos lamig sa gabi, mataas kasi yung loop ko. Malamig dito sa taas. Pag gabi, napakalamig eh. Yung hangin. Kaya siguro parang trangkasong inabot niya. Ay, payat nga talaga. Payat na. Yung kapatid niya, nagbatanes. Oo. O kaya gusto ko siya mabuhay. Nangihinayang nga ako sa kanya. So, sa Batanes to. Oo. Ngayon lang nangyari sa akin ganun, nagkasakit ang ibon ko. Gusto ko rin matutunan na bumuhay ng kalapate. Tapos para malaman ko kung kaya ko rin silang pagalingin. Kung kaya ko silang pauwiin, kaya ko rin silang pagalingin. So, meron na tayo naibigay na gamot dito? Meron mo yung pinapainom namin na Antibiotic? Antibiotic po, sir. Gusto ko sir ma-survive yung ibon na yan. Marami akong tinatanungan, mga kaibigan ko rito, mga kalapatid, yung mga veterano. Oo. Ito, binigyan ng advice na kinalbo namin. Ginupit po namin yan eh. Oo. Para malamigan yung ulo niya. Parang trangkaso siguro yung sakit. Oo. Mainit ba yung karataw ng kalapate? Oo. Okay. Kita naman natin pag hawak ko pa lang, payat na talaga siya. Tapos yung trappings niya, kahit kasi nililinis ka nila madalas yung droppings, hindi natin nakita. Pero kita mo may mga nakadikit dun sa kulay green, dun sa balahibo. Actually, kung mapansin natin, sir, yung droppings niya, di ako magkakamali, kulay berde. Kasi hindi yan kakapit dito kung maganda yung droppings niya. So, basa yung droppings niya kasi ito kung makapit dito, may kulay ayan, no? Pero ngayon, kamusta? Nag-improve na ba yung niya? Kumakain na siya? Medyo ginagawa ko dyan, sinusubukan ko eh. Pwede pong gawin doon, pwede po tayo magbigay ng Salmostop. Kung medyo malala na yung case, pwede po yung NF1 na pang manok. Tapos, after natin magbigay ng gamot,
pwede po tayo magbigay naman ng yung pagkain, yung Mega Legend. So, pwede nyo pong gawin, pwede nyo po siyang tunawin para imamash mo siya. Para imamash mo siya, para magiging parang consistent yung mga pagkain sa bata. Imamash mo siya para ano. Tapos, pwede kang gumamit ng hiringgilya. Meron mo ako nun. Meron kayo? Oo. Tinay ko na yun. Yung ganito, sir. Ito, yan. Okay, to. Maganda to. Bali, ito, ang gagawin natin. So, pwedeng gawin mo natin, hihigupin muna natin yung dito. Pag nahigop po natin, sepi, natin to. Diretso na yan sa... Ito, kagandahan to. Pang-ibon talaga to eh. Diretso sa sabutse, tapos ibigay natin. So, bali yun, hindi naman kailangan puno eh. Kailangan lang may laman. Basta may ganitong problema yung kalapate, palaging gamot mo na yung mga una. And then after mga 15 to 20 minutes, saka natin siya bibigyan ng pagkain. Okay. Kasi kung pagkain yung nauna, tapos saka natin binigyan ng gamot, yung gamot, naiiwan lang din muna sa butsi. Hindi pa siya kagad na-absorb kasi nga, mahina yung panunaw niya. Kung maaari nga, lagi dito si Doc AJ para araw-araw ko siya tatanungin para hindi na ako magkakamali. Kasi, siyempre, mahal na mahal ko yung mga alaga ko. Ayaw ko may mawawala, ayaw ko may mamamatay. Gusto ko, malagi silang healthy. Yan po mga kalapatids, nakita naman po natin kung gaano ka-importante na maintain natin yung kalinisan ng loft. At syempre kung paano rin po natin i-handle yung mga case na na-encounter po natin dito sa loft ni Sir Archie Trifalgar. At syempre, gusto po natin pasalamatan ng ating pigeon specialist na si Mr. Rex Dilla. Kundi dahil po sa kanya, hindi po natin makikilala si Sir Archie Trifalgar.